Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mas pinaigting na seguridad. Ito ang nilalayong ipatupad ng Philippine National Police sa gaganaping traslasyon ng itim na Nazareno. Gaganapin ito sa Quiapo, Maynila sa ika-9 ng Enero sa susunod na taon. Kabilang sa paghahanda ng seguridad ang Comprehensive Threat Assessment at Risk Factors Identification upang matiyak ang kaligtasan ng mga debotong dadalo sa relihiyosong aktibidad. Dahil sa posibleng malalang epekto ng paparating na El Nino, patuloy ang hakbang ng administrasyon upang masiguro ang mitigasyon nito kabilang na ang muling pagiging aktibo ng El Nino Task Force. Francis Riodique para sa balita. Dahil sa pinangangambahan na tatagal ang El Nino hanggang third quarter o lagpas ng kalahating taon ng 2024, nagpaalala si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga na posibleng magkaroon ng water crisis, partikular na sa Metro Manila sa susunod na taon. Ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, ang Angat Dam ay kaya lamang makapag-supply hanggang Mayo o Hunyo. At kung totoo man na lagpas sa buwan na ito magtatagal ang El Nino, ay magkakaroon ng problema sa supply ng tubig ang Metro Manila. Ito'y dahil ang Angat Dam ay tinatayang 90% ng pinagkukunang portable water ng Metro Manila. Kaya naman payo ni DNR Secretary Loizaga, makipagtulungan ang mga local government units at pangunahan ang pagsusuri sa pangangailangan sa kanilang mga lugar at pag-aralan ang antas ng peligrong dala ng tagtuyot. Kaugnay nito ay naprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang muling pagiging aktibo ng El Nino Task Force. Ayon sa huling forecast ng Pag-asa, tinatayang 65 mga probinsya ang makakaranas ng tagtuyot at 6 naman ang posibleng makaranas ng dry spell. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa paghahanda sa epekto ng El Nino sa susunod na taon, hiniling ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa National Water Resources Board o NWRB na taasan ang elebasyon ng tubig sa Angat Dam bago matapos ang taon. Panawagan ng MWSS na may angat sa 214 meters ang water elevation sa dam, mas mataas ng 2 metro sa normal high water level nito. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, ang panawagang ito ay upang matiyak ang pagkakaroon ng extra buffer sa dam at maiwasan ang krisis sa supply ng tubig sa taong 2024. Kaugnay nito ay patuloy pa rin ang panawagan ng MWSS na maging responsable sa paggamit ng tubig. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Dole, inirekomenda ang work from home na setup sa pagtaas ng kaso sa COVID-19. Kontrabandong nasa halagang 17 milyong piso, kumpiskado ng BOC sa South Cotabato. BI, pinatalsik ang puganteng Koreanong sangkot sa pang-aabuso. LTO, patuloy na isinusulong ang RSIC na advokasya para sa kaligtasan sa daan. BOC, natimbog ang 2 smuggled luxury cars. K-pop girl group IVE, nakatakdang bumisita sa bansa sa 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa tumitinding hidwaan ng mga bansa sa issue ng West Philippine Sea, nagmungkahi si Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor o JV Ejercito na magkaroon ng diplomatikong resolusyon sa pagitan ng Pilipinas at China upang maiwasan ang kaguluhan.
Anya, hindi naman kinakailangan humantong sa sagupaan, bagkus ay maging bukas sa pakikipagpulong upang magkaintindihan ang bawat partido. Ito ang tugon ng senador sa nasabing pangyayari sa Bajo de Masinloc kung saan ang mga mangingisda ay inatake ng Chinese vessels. Kaugnay ng petisyong inihain ng technology provider na Smartmatic laban sa Commission on Election o COMELEC, hinihinga ng panig ng Korte Suprema ang COMELEC ukol dito. Tunghayan ang buong ulat. Mayroong 10 araw ang COMELEC upang tumugon sa petisyon na temporary restraining order na inihain ng technology provider na Smartmatic sa Korte Suprema kamakailan. Ang petisyong ito ay bunsod ng pagkaka-disqualify nila sa bidding para sa pagbili ng mga bagong makina na gagamitin sa 2025 midterm election na siyang utos ng COMELEC. Upang tugunan ang isyong ito, pahayag ng Supreme Court na marapat lamang nasagutin ng komisyon ang petition for certiorari with extreme urgent application for the issuance of temporary restraining order ng Smartmatic. Bukod sa COMELEC, pinasasagot din ang grupo ni dating Department of Information and Communication Technology Undersecretary Eliseo Rio Jr. na may kaugnayan sa pagpepetisyong i-disqualify ang Smartmatic sa mga future bidding nito. Magugunitang noong nakaraang buwan, nagdesisyon ang en-bank ng komisyon na huwag payagan ng Smartmatic na sumali sa bidding, makaraang mapatunayan na nakikipagsabuatan ang technology provider kay dating Chairperson Andres Bautista sa anomalyang kontrata. Samantala, hindi naman tumanggi ang COMELEC na magbigay ng pahayag. Bagkus ay siniguro ng komisyon na tatalima ito sa utos ng Korte Suprema na sumagot sa petisyon ng Smartmatic. Sa katunayan ay kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General para sa paghahanda ng mga argumento na ihahain sa Korte. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 11,729 na residente ang lumikas dahil sa pananalanta ni Bagyong Kabayan sa baybayin ng Mindanao. Wala pang ulat kung magkano ang halaga ng danyos nito. Matatandaang maging ang mga pantalan ay nagsuspinde ng kanilang mga biyaheng pandagat dahil sa sama ng panahon. Bunga nito ang mga na-stranded na mga pasahero, gayon din ang pagsuspinde sa mga klase ng mga apektadong kapuluan ng Visayas at Mindanao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOLE, inirekomenda ang work from home na setup sa pagtaas ng kaso sa COVID-19. Kontrabandong nasa halagang 17 milyong piso, kumpiskado ng BOC sa South Cotabato. BI, pinatalsik ang puganteng Koreanong sangkot sa pang-aabuso. LTO, patuloy na isinusulong ang RSIC na advokasya para sa kaligtasan sa daan. BOC, natimbog ang 2 smuggled luxury cars. K-pop girl group IVE, nakatakdang bumisita sa bansa sa 2024. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kahapon, ika-19 ng Disyembre ay nagsagawa ng mobile gift-giving program ang Philippine Coast Guard o PCG Station Rizal na may temang tabang sa lawa at lansangan. Ang mga regalo, pangunahing pangangailangan at food packs ay pinamahagi sa 100 katao na naninirahan sa mga coastal area ng Binangonan at Cardona, Rizal.
sa patuloy na pagsisikap na abutin at bigyan ng inspirasyon ang mga nangangailangan sa komunidad, ang mga kawani ng Coast Guard Station Rizal ay nagsagawa ng inisyatiba upang simulan ang gawaing ito. Dahil sa pagkakasangkot nito sa krimeng ukol sa sexual na pang-aabuso, ipinatalsik sa bansa ang puganteng Koreano matapos mahuli ng Bureau of Immigration. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Isang puganteng Koreano ang hinuli ng Bureau of Immigration o BI sa Parañaque City matapos mapag-alamang siya'y wanted sa Seoul, South Korea dahil sa sexual na pang-aabuso. Matapos itong matagpuan sa Diosdado Macapagal Boulevard, ayon sa ulat ni BI Commissioner Norman Tansinco, ang pugante ay kinilala bilang si Go Tae-young. Bukod pa riyan, si Go ay nabibilang din sa Interpol Red Notice dahil sa kanyang pangahalay sa isang babae noong 2019 sa South Korea. Sa kasalukuyan, si Go ay pansamantala namang nasa kustodiya na ng BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City para sa kanyang nalalapit na deportasyon. Sinigurado naman ni Tansinco na hindi nila papalampasin makapasok ang mga dayuhang nasasangkot sa sexual na pang-abuso at mas lalong paigtingin pa ang kaligtasan ng mga paliparan at daungan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa darating na ika-13 ng Hulyo taong 2024, ang K-pop girl group na IVE ay babalik sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang unang world tour sa Manila, ang Show What I Have. Ayon sa pahayag ng Live Nation Philippines, ang ticket selling ay magsisimula sa ika-15 ng Marso mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11:59 ng gabi at ika-16 ng Marso sa tanghali. Ang nasabing pagbisita ay magaganap sa SM Mall of Asia Arena. Kasama rin sa itinerary ng world tour ng grupo ang mga paghinto sa Australia, Singapore, Japan, United States, France at United Kingdom. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Dole, inirekomenda ang work from home na setup sa pagtaas ng kaso sa COVID-19. Kontrabandong nasa halagang 17 milyong piso, kumpiskado ng BOC sa South Cotabato. BI, pinatalsik ang puganteng Koreanong sangkot sa pang-aabuso. LTO, patuloy na isinusulong ang RSIC na advokasya para sa kaligtasan sa daan. BOC, natimbog ang 2 smuggled luxury cars. K-pop girl group IVE, nakatakdang bumisita sa bansa sa 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.